Hello guys. Gandang gabi. Pero na yan, maliwanag pa. Nag-daylight saving time na kasi nung Sunday. So sabi ko sakto, nakarating ako ng bahay 6:30. Nagpahinga pa ako ng 10 minutes. Sabi ko, yayin ko maglakad. Kaso hanggang ngayon tulog pa din. Mukhang napagod talaga sa trabaho. Ayun siya. Himbing ng tulog habang nakabukas ang TV. Ayan siya, nanonood siya habang nagpapaantok hanggang sa makatulog na. Pero pag pinatay ko yan, magigising. Kaya I think malabo kaming maglakad-lakad. Sakto kasi weather, ang ganda ng parang +5 lang. Tapos hindi naman mahangin. So okay sana maglakad. Maganda pa sikat ng araw eh. Mga bandang 7 something pa yan magdidilim. Depending on the duration of the steps, ayun o, gising na siya o. Malamig. Kanina masikat ang araw, ang init eh. Ngayon, sa bakit di maandar yung heater na yun o? Maandar-anda pa rin. Bira. Hindi gaya nung mismong kasagsagan ng lamig kasi lagi umaandar. Ito sa loob, medyo malamig. Nasa 20 lang ang temperature. Kaya lang yung singil ng kuryente, no? Parang hinulaan lang nila na nakaraan. Oo, biglang taas eh. Last time naman, parang halos pareho ng gamit. From last month at saka ngayon, saglit lang naman lumamig ng husto. Eh, ganun talaga. Nagmamahal talaga lahat. Or minsan, baka di natin, wala naman nag-check eh kung magkano nagamit mo, di ba? Gulat kami, parang $50 difference din. So yan, ako yung magluluto na ng aming ulam. Wala. Kung nakapaglakad-lakad siguro, baka inaabot na rin tayo ng dilim, ano? Sigurado, padilim na. Sarap ng tulog na eh. Himbing na himbing eh. Pagod ka, dear? Pagod. So, yan. Magluluto ako ng sweet and sour na fish fillet. So, ito yung gamit ko na isda. Nahiwa ko na siya. Na-prep ko na rin yung mga gulay. So, gamit ko sa basa fillet. Pwede kayo gumamit ng haddock, ng kado. Depende ko anong gusto nyong isda. Tapos, nilagyan ko lang siya ng panimpla. Konting oyster, salt, pepper, kalamansi. Importante yung kalamansi para tanggal sa yung lansa. So, lagyan ko siya ng itlog. Hindi ko na i-breading siya ng yung usual na breading ba na sausaw mo sa harina, sausaw sa itlog, tapos breadcrumbs. Ginawa ko, pinaghalo ko na yung breadcrumbs at saka harina. Tapos yung tinimplan ko na to na basa fillet, nilagyan ko ng itlog. Diretso na yan, dip sa sa breadcrumbs. Prito na, para mabilisan. So, yan. Mantika, nilagay ko na. Tapos yung sauce ito. Onion, peppers, pineapple. Ano to yung tira ko lang last time. Usually yung juice niyan ginagamit ko. Pero dahil nagamit ko na yung juice sa last time. Ito kasi pre-freezer ko tong tira. Sayang kasi kung itatapon, diba? Tapos and carrots. Ginawa ko lang siyang ganyan, florets. Para medyo may konting arte. Tapos ketchup, salt, tsaka sugar. Vinegar din pala. Gigisa lang yan. Pakita ko sa inyo. So, yan. Mainit na yung pan natin. Ano lang to? Gisa. Nilalagay ko na sabay-sabay yung carrots, onion, at saka yung peppers. Medyo yan lang magkaroon ng konting pagka-roast ng konti yung gulay. So yan, medyo may roast na ng konti yung gulay.
Nag-blister na siya. Lagyan natin ng suka. Ginagawa ko pagkagisa niya, gulay, nilagay ko na yung suka. Tapos di ko muna hinahalo. Para hindi siya sobrang asin. Kaya nakita niyo nag-evaporate kagad yung pinaka-asin niya. Add na natin yung ketchup. Ito, tansyahan talaga. Tapos din ako gumagamit ng cornstarch. Itong ketchup na yung pinaka-pampalapot ko. Ginagamit ko yung Heinz ketchup. Pwede naman yung ginagamit natin na na banana ketchup, pero iba yung pagka-asin niya. Parang mostly matamis yung di ba? Banana ketchup. Kaya gamit ko yung tomato ketchup. Tapos, lagay lang ng tubig. Yan. Tapos habang nagluluto ako nito, binuksan ko na rin yung yung kabilang pot. Yung kabilang pan pala. Para habang inaantay ko maluto yung carrots nito, mag-aano na ako. Magpiprito na. Sobrang mabilis lang gawin to. Kaya, kung nagmamadali, pwede nyo i-prepare ahead yung sauce. O kaya kung may matira, ilagay nyo sa freezer para next time init na lang. Yung isda na lang lulutuin nyo. And at the same time, itong sweet and sour sauce na to, pwede rin siya sa sweet and sour pork or kaya chicken. So, yung mga breaded na pork at saka chicken. Pwedeng gamitan yan. So, yan. Halos luto na yung carrots natin. I-add na natin yung pineapple na chunks. So, ngayon naglagay ako ng tubig. Kung may pineapple juice kayo, mas maganda kung pineapple juice ang ilalagay nyo instead na water. Tapos, lagay na rin natin yung sugar. Start muna ako sa isang kutsara lang. Ayoko naman kasi ng sobrang tamis. Tapos, lagay din ng salt. At sayan lang ulit siyang kumulo ng konti. Kasi yung thickness. Ganyan yung thickness na gusto ko. Hindi sa sobrang runny, hindi na sobrang lapot. Kasi once na nilagay sa may breading na karne yan, sisipsipin pa nung pinaka breading. Kapag sobrang lapot, medyo iba yung itsura. Same thing din pagka sobra namang runny, magiging masyadong sagi. Tapos syempre dapat tikman natin kung okay na. Kasi sakto na sa akin yung asim, tamis at saka alat niya. And luto na rin naman na yung mga gulay. Pwede natin patayin yan. Ganun lang, ganun lang kadali yung sweet and sour. Kaya hindi ako bumibili ng mga sweet and sour na ready, na. Kasi mas madali naman siyang gawin. Ilan lang yung ingredients na kailangan. Tapos yung fish, yan. Almost done na rin. Ito na yung fish fillet with sweet and sour sauce. So, marami kong ginawang sauce. Yung isa, cool down ko tapos lalagay sa freezer. Para pag next na magluto ulit, hindi ka nagagawa ng sauce. Yung isda na lang. So,
Sayang din kasi, pag isang batch lang lulutuin mo, maghihiwa ka naman ng mga gulay. Isang tips yun para makatipid din. Ang balita na uwi sa ospital ang isang turista sa Canada at ngayon umaapela ng tulong mula sa komunidad. May report si Kisha Balatbat. I was really thinking I was healthy, like I didn't have any symptoms. Way back sa Philippines. Disyembre 2023 nang dumating si Maria Versalesio sa Canada. Matapos ang hindi inaasahang cancer diagnosis nang bumibisitang ina sa Canada. May report si Paula Sarasa. Hindi namin ma-imagine talaga na nangyayari na. Sabi nga natin parang sa pelikula lang. Ano mo yun? Healthy tapos biglang nangyayari. Napaiti ang pagbabakasyon sa Canada ni Ayan ah. Muntik natatawa ako kasi muntik na maisot ko yung ganitong kulay na t-shirt. Ay, hawa ko na yan. Gamit raw niya kanina. Hawa ko na eh. Ano naman, magkataon na tayo. Hindi, naisip ko lang eh. Lagi tayong Lagi na nagkakatapat eh. Eh, isa tayo takbo ng utak. Yung tayo ng ano. Ginawa niya ako ng ng chai. Ano ba? Milk tea. Milk tea. Pero yung mainit. mainit. Yung black tea talaga ginamit ko tapos inano ko sa milk at saka honey. Pinagawa ko si Jermaine dati tinimpla niya yung tea, sabay naluhan ng gatas. Ganun? Oo, nung una. Kaya pala sabi lang. niya, dirgaw mo ako, parang iba yung timpla Parang ni iba eh. Pero alam na ni Jermaine kasi nagpaturo siya sa akin paano daw ba. Yeah. Masarap yan pa. Sakto nakakain na. Nanonood nga kami ng mga nadadaanan namin yung mga yung mga turista na mga nagkakasakit na hospital. Naalala ko lang din kasi dahil nga nakwento sa akin nung katrabaho ko ngayon na-relate lang niya doon sa sa katrabaho. Kaya naalala ko na kwento ko sa kanya. Sabi ko nga sa Kuya Mario pinakita nung araw yung biyanan niya nasa ospital. Parang 2 days sila na pabalik-balik. Tapos pina-MRI, pinadala na sa cancer center. Kaya habang nasa trabaho, tinawagan siya. Kailangan ng araw surgery. So, nung una, parang pa ako. Sabi ko, Kuya, ganun talaga eh. Sabi ko, alam mo naman mga pagsubok. Minsan din naasaan. Sabi niya, kaya lang, chef. Sabi niya, yun tourist kasi sila. Yun lang. Yun mahirap kasi sa insurance. Kasi insurance, kahit may insurance, hindi enough. Hindi enough po. Lalo pag na may surgery, ang laking gastos nun. Laking bagay na malaking bagay yung insurance na ng mga tourist, pero ayun nga, sabi niya kagaya nung sakit na ganun, medyo malala. Hindi na na nasasagad kumbaga. Kasi okay naman daw eh. Kaya lang ito lately parang iba nga daw, parang medyo naninilaw daw ang balat. Sa atay. Siguro. Lalaki ba babae? Babae. Sabi ko nako, mahirap nga 'yan. Kaya pala kanina parang hindi siya mapakali din. Mahirap talagang yan. Siyempre, hindi mo naman pwede kailangan mo talaga yun. Susuportahan mo kasi ikaw yung mismong sponsor dito eh. Same thing din sa katrabaho ko yun. Yung namatay din ang biyanan niya dito din. Para last year, late last year naman. Hindi, na-aksidente sila. Pero hindi naman doon sa aksidente. Nagkaroon din ng sakit na ospital. Gulat siya after 5 days. Na hospital namatay. Yun na mas mabigat kasi pag namatay mas mahal. Kasi syempre iuwi mo pa yung bangkay noon, bukod pa doon yung mga gastusin mo sa ospital. Mahal ang proseso, tapos syempre hindi naman lahat na kung halimbawa magkakapatid kayo, ibang kapatid mo sa Pilipinas, iba naman syempre hindi naman lang yung mga cremation, di ba? So kasi iuwi mo mas mahal. Ito lang yung yung idea natin syempre mga Pilipino tayo, mga more on tayo, yung family-oriented na parang gusto natin magkakasama tayo lahat, ganyan. Kaya lang, syempre, i-ano nyo rin sa consideration yung edad ng tao, yung health, yung yung status niya. Kaya nga, di ba, nung papunta kami rito, sa St. Luke's talaga, alos 2 beses pa kami nagpa-medical nun, di ba? Parang talagang check upin ka talaga para siguradong healthy ka. Sana ganun din yung mga nagtuturist kahit papaano, di ba? Para nang sa ganun hindi maging burden o mabigat na sitwasyon sa pamilya mong bibisitahin o sa iyong sarili. Saka gustuhan natin na makasama rin sila.
Kaya minsan kami, gaya niya, nung kay mami, mas prefer pa namin na kami ang pumasyal sa Kami kanya. na lang. Kasi nung time na malakas pa siya, wala pa, hindi pa nung Alzheimer's na nun, bago sila umalis. Sabi nga namin, isasabay na sa kanila. Ayaw niya. Ayaw niya. Sino raw may iwan sa bahay? Kasi mahal na mahal nun yung bahay niya. Tsaka yung mga alaga, yung mga... Kaya hindi na lang namin pinilit kasi unang-una, mas mahirap kung dito nga naman. Tsaka bukod pa rin, iba naman yung sitwasyon ni mami. Kagaya nung medyo bata-bata pa siya. Hindi, yung yung... Ayaw niya talaga mag-abroad. Ayaw niya talaga mag-abroad. Ayaw niya sumama kay daddy. Kasi di ba, US citizen si daddy nun. US Navy. Pag pupunta ng US, ayaw niya. Sabi niya, baka iwanan mo lang ako dun. Ganyan yung negative yung naiisip niya. So, same thing. Sabi nga niya sa kanya expect mo ba, nasasama ako sa inyo? Doon ako titira. Kay daddy mo nga, hindi ako sumama. Hindi ako tumira sa US. Although hindi naman nagtatagal na ganun si daddy pag pumupunta rin. Kumbaga, pasyal-pasyal lang. May mga report. Pero, ayaw niya, gusto nga ni daddy sana magstay na lang sa US. Kaso nga, ayaw pumayag ni mami. Siyempre, sino ba? At least, ginalang niya yung desisyon ni mami, di ba? Talagang gagalangin niya. Kung hindi. Yari. Alam niya naman si Doña Toyang. Doña Toyang. Pag nagalit yan, yari na. Kahit na US Navy yung... Nagugulat nga ako nun natutulog sa sala si daddy, hindi natutulog sa outside di Kulambo siya. Pero, balik tayo doon sa topic nga na, na yung mga nagtuturis o yung mga namamasyal dito. Sana minsan i-ano natin yung consideration, lalo na kasi yung mga may edad na ganyan. Alam namin, gusto rin, kahit naman kami, gusto namin sila ipasyal. Mga syempre, pamilya natin, gusto natin ipasyal. Maipakita mo yung ganda ng Canada. Kaya lang, syempre, parang yan yung noon sinasabi ko na rin, parang isdang tropical yan Dahil mainit sa atin, dalhin mo sa malamig. Sa tingin mo, makakapag-adjust ka. Kasi diba? Hindi mo masabi kasi gaya na, minsan iba bata-bata pa, pero talagang inaabot. Hindi lang isa, dalawang mga, ang dami ko na napapanood na ganyan na mga nakikita, ganyan. Tapos, meron nga yung nagbakasyon pa dito sa may, papunta sila ng Drumheller, na aksidente. Ay, oo. Yun, masaklap din yun. Mag-asawa. Biro yun, papasyal na sila sa Drumheller. Ubus sila. Syempre, di excited ka mag-drive, excited ka, ganda dito pumunta. Hindi mo naman alam yung, yung aksidente. Tsaka yung the way ng pagmamaneho na dito, iba sa Pilipinas. Kahit nasabi mong magaling ka mag-drive sa Pilipinas, iba pa rin yung way ng mga pagmamaneho dito, di ba? Maraming pagkakaiba. So dapat kumbaga acclimatize mo yung sarili nung yung tao na dadalhin mo, tapos kumbaga i-introduce mo siya sa kapaligiran niya. Parang number one nga yung check up na hosto pag bago pumunta dito. Para make sure na at least healthy. Lalo na yung mga may edad. Kasi ang hirap. Mahirap yung pagdadaanan kung... Hindi naman namin sinasabi na wag mag-tourist dito. Okay lang, basta yun nga. Kahit pa paano yung mga ilang step na magpa-check up muna bago pumunta rito. Para at least di ka mabibigla na pagdating dito abutan na may sakit na pala sa Pinas, hindi na da-diagnose kagad. Hindi kasi natin hawak ang ating mga buhay Kaya maging maging sigurista na para at least pagdating dito, mas maging kayo, kumbaga makapasyal talaga, kampante na walang masamang mangyayari. Mahirap Hindi biro ang pag financial problem ang dumating lalo sa mga ganyan. Dito talaga, lalo na sabi mo lang maganda na yung trabaho nung binisita mo, kaya lang syempre pag tumama yung ganyan, sasaluhin talaga lahat yun. So syempre tayo, alam niyo naman, syempre pag pamilya mo, hindi mo papabayaan yan. Kahit sa huling sentimo, kahit ipangutang mo, makasurvive lang. Gagawin natin. Kaya lang, minsan nga, syempre, mababaw ka talaga sa utang. Although may mga gumagawa ng GoFundMe, nakakatulong, pero syempre hindi pa rin sapat hindi yun. sapat. Tsaka lalo na ngayon sa economic status ng Canada. Kasi ang nangyari dyan parang pinoproject ng mga liberal na maganda yung yung status talaga ng Canada
Hindi talaga. Hindi nila ang daming problema na nangyayari. Daming problema, ang dami. Kung nandito kayo makikita nyo kung anong sinasapit ng mga pangkaraniwan o yung mga homeless dyan. Yung mga homeless, ang dami nakatira sa yung mga senior pa. Nag-shutdown na nga yung ibang sa ibang province, yung mga kagaya sa Ontario nung nakaraan, nag-shutdown na yung yung food bank kasi sobrang dami talaga, hindi na nila kayanin yung yung ibibigay nila. Kasi sa Musandalos, di ba, sabi nga, yung isa ilang taon na senior, sabi niya, paano ka makaka-survive? Wala kang enough na pension. Kailangan magrenta, kailangan mo ng ganito. Syempre, hindi naman lahat nakakapag-sugi talaga, nakakapag-ipon. May iba, ang dami pinagdadaanan, hindi natin masisisi. Syempre, sa mahal ng bilihin din. Tsaka yung mga nandito sa Canada, kung may pagkakataon kayo, check nyo yung sa CIC ba yan? Yung pinopost nila, nagbigay ng kabibigay lang nila ng 200 something million sa Bangladesh para lang sa kung anong education yun. Iba-iba. Ang dami samantalang dito ang daming mga homeless na senior na kahit mga veterans, hindi nila tulungan. Kahit nagbigay sila sa Pilipinas, hindi nga nabalita sa Pilipinas. Ang tanong, nakarating ba? Ganun ang corruption din talaga nakarating ba? May nag-verify ba? Or meron bang sana na ibalita yun nagbigay ng tulong yung Canada. Hindi, wala. Bautan yan. Pareho may mga corruption. Sana makikita niya sa CIC website na yun. May website na pinupunta Canada government nakalagay Tapos makikita mo yung mga binibigay nila ng yung international aid. Tapos doon yung amount. Pero yun sobrang dami ng hindi naman sa pagiging madamot. Naghihirap na Naghihirap talaga yung Canada. May mga naghihirap na. Hindi lang nila nakikita o nagbubulag-bulagan sila. Pero dapat yung mga bago nila itulong sa ibang bansa, tulungan mo na nila yung mga homeless. Yung mga nahihirapan talaga. Kasi nakakaawa naman. Ang hirap maging homeless dito sa lamig ng weather. Mamamatay ka talaga sa lamig. Yung iba nasa labas natutulog. Iba swerte pa nga na may sasakyan kahit pa paano. Dito kasi yung lamig, okay lang. Pero pag sinabayan ng hangin yung lamig, wala. Iba. Parang pinupunit yung ganito mo nanonood sa buto mo talaga. Kaya nga siguro dito sa Alberta, medyo hindi ganun karami ang homeless kasi nga sobrang lamig. Pero sa ibang province na medyo mas maganda ang weather, marami talaga. Maraming mga topic na pwede mong punahin, kumbaga, paggaling sa government. Pero, syempre, iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng mga pinapanood, iba-iba tayo ng mga pananaw sa buhay. Yun para sa amin lang. Hindi naman para maka-open sa mga ating mga viewers dahil alam naman natin na may mga viewers din tayo na pro-liberals dito sa Canada. Bakas tayo ng paniniwala. Totoo yun. Pero kami kasi gusto rin namin talaga magkaroon ng may balik kahit pa paano yung mas maayos na change. Yung change of leadership. Yun lang naman. Wala, kontrolado kasi masyado ng libre. Gaya niya si Carney, hindi naman politiko yun. Naupo pumalit kay Trudeau as PM. Paano nangyari yun, di ba? Tapos mga kumpanya niya taliwas do sa carbon tax na pinatutupad nila dahil nagpo-produce ng mga carbon yun. Yung mga company niya, may coal mining. May mining siya. Ganun talaga. Sa susunod siguro mapagkwentuhan. Medyo malalim-lalim yun Kahit sa inuman, bawal pag-usapan ng politika at religion Masyadong mahaba, walang katapusang yun. Tsaka may mga nagdi-disagree tsaka nag-a-agree talaga debate. Lalo na yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Sana maging safe tayong lahat at maging handa sa kung ano man ang tsaka maging aware lang tayo sa nangyayari. Malaking bagay yun. Yung awareness. Kahit konting oras sa balita o sa mga internet, bigyan natin yung sarili natin para maging aware tayo at maging prepared sa anumang pwedeng mangyari, di ba? Yan. Correct. Yan lang naman, guys. Na-share lang naman namin sa inyo yung mga aming nasa sa isip. Kami nag-uulat lang. Nag-reporter Tsaka syempre, sinare ko sa inyo yung sweet and sour na recipe. Yung mga simpleng recipe na yan, mga yan. Gaya, sobrahan nyo na yung sauce, tabi nyo yung iba. So, next time, mas madali na. Isa sa mga hinahanda sa Pilipinas talaga sa atin di ba?
Sweet and sour. Pork or fish or chicken. So, ayan. Panibagong araw na naman. So, paano guys? Kami magpapaalam na rin. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.